Hi, nakapagsimbang gabi ka na ba o kaya naman Misa de Gallo? Yung tipong gigising ka na napakaaga para lang magsimba? Ako kasi, naranasan ko na yan. Ako nga pala si Josh. At ito, ang aking kwento. December 16 ng madaling araw. Sa totoo lang, ayoko talagang gumising ng ganong kaaga pero ginising ako ni nanay. Gusto ko pa talagang matulog. Pero wala na nawala na yung antok ko. Inaya nila ako na magpisa de Gallo dahil nga sabi ng iba or paniniwala na kapag ka nakompleto mo daw yun ay patutupad kung ano man yung wish mo, no? Kung meron ka mang wish. Gumising at gumayak na rin ako dahil wala naman na akong choice. Kung magsa-cellphone lang naman ako ay mapaboring lang din naman ako kaya sumama na lang din ako. Habang patapos na ang misa, inutusan ako ni nanay na bumili ng bibingka. Habang nagmimisa pa, niluluto na yung kakainin namin at kakain na lang pagtapos. Yun ang pinaka-paborito nila nanay, kaya syempre, yun talaga pabibili nila. Opo yan, ano sa'yo? Nabibilhin mo? Bibingka nga po, 2 order po. Sige, wait ka lang dyan, ha? Marami kasi bumibili. Sige lang po, take your time po. Habang naghihintay, napansin ko yung isang babae na nakatayo sa labas ng simbahan. Hindi naman siya mukhang naghihintay at mukhang mag-isa lang siyang nagsisimba. Mukhang malungkot pa nga Di ko alam sa sarili ko at parang gusto ko siyang kausapin at lapitan. Kaya hinintay ko munang maluto yung bibingka at linapitan siya. Kuya, yung bibingka mo, luto na. Okay po. How much po? Wow, English ha? 20 lam. Ito po yung bayad. At pagkatapos na nilalapitan ko si ate girl. Hi, mag-isa ka lang? Yes. Why? Okay lang bang tabihan kita? Sure. Meron pala akong bibingka dito. Gusto mo? Wag na. Nakakahiya. Bibili na lang ako ng akin. Binigay ko na sa kanya yung isang bibingka. Total, tingin ko naman hindi pa siya nag-aagahan. Kaya pinilit ko na sa kanya at wala na siyang choice kundi kunin yun. Bumili ako ng isang bibingka para kila nanay dahil alam ko magagalit sila kapag nalaman nila na syempre binigay ko lang basta-basta yung isang bibingka. Nakwenta rin sa akin ni ate girl na kukumpletuhin daw niya yung Misa de Gallo kaya naisip ko na samahan ulit siya kinabukasan. Anong oras ka magsisimba bukas? Pwedeng samahan kita ulit? Okay lang. Wala rin naman akong kasama. Sige, dito lang ulit tayo mag-meet bukas. Pag uwi namin ay nagpahinga muna ako at pagkatapos ay ginawa ko yung mga assignments na hindi ko pa nagagawa. Ayoko na rin naman kasi magmadali ng paggawa ng mga assignments kaya tinapos ko na lahat yun ng araw na yun at nagpahinga ulit. Kinabukasan ay hinanap ko siya at hindi ko pa rin siya makita nung pagdating ko. Na-late lang pala. Uy, hi. Kamusta? Uy, hi, andiyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Pagkatapos ng misa ay tumambay kami at nagkwentuhan muna sa 7-Eleven. At doon namin nakilala ang isa't isa. Ang tagal na natin magkausap, di pa natin kilala ang isa't isa. Ako nga pala si Josh. How about you? Ako naman si Claire. Ba't nga pala wala kang kasama magsimba? Sa 2 araw na magkasama tayo, wala pa ako nakikita ang friend mo na kasama mo. O kaya kahit sino kakilala mo or family. Wala kasing gustong sumama sa akin magsimba. Masyado kasing maaga. Sa bagay, ilang taon ka na nga pala? 18 years old. Ikaw? Same age lang. Salamat sa pagsama lagi At least di ko nararamdaman na mag-isa ako. Ayos lang yun. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo Kasi di dapat talaga ako atid sa mga ganito. At least may kakwentuhan na ako. Gusto mo bang mag-almusal? Bilang kita. Sakto, andito naman tayo sa 7-Eleven. Ako naman nilibre. Okay lang, ako na. Kakain na rin naman ako Tsaka may pamasahe pa naman ako pa uwi. Sige na, huwag ka nang mahiya. Ikaw din naman bumili ng ganito nung nakaraan, kaya ito ang pagbawi ko. Wala na rin ako nagawa that time kundi pumayag na rin. Binili lang din naman niya kung ano lang din ang binili ko sa kanya. Yun ay bibingka. Sumunod na mga araw ay magkasama pa rin kaming magsimba. At unti-unti naging crush ko na siya. At unti-unti nahuhulog na ako sa kanya. Kaso nahihiya pa rin ako dahil nga sa saglit na panahon pa lang kami nagkakakilala. Pero baka maunahan Sinubukan kong umamin noong December 23.
Napanghinaan ako ng loob kaya hindi ko natuloy. Pero sinigurado ko na nung huling araw ng Misa de Gallo. Pagtapos ng misa ay nag-usap kaming dalawa. Claire, may gusto pala akong sabihin. Ano yun? Paano ko ba sasabihin to? Gusto kita. I mean, nung mga nakarang araw, nung nagkakilala tayo, unti-unti nagkakaroon na ako ng feeling sa'yo. At unti-unti nahuhulog na rin ako. Josh, may jowa na ako eh. May jowa ka. Ay, love. Sorry, nalito ako ng sundo. Hindi rin kita nasundo nung nakaraan. Ayos lang yun, love. Pagkatapos kong marinig at makita ang lahat, unti-unti nagdilim ang aking paningin at nahilo. Nanghina ako noon. Josh? Josh, okay ka lang? Josh! At bigla na lang akong bumagsak sa sahig. Nagulat na lang ako nang bigla akong ginising ni nanay para Misa de Gallo. Ay, panaginip lang pala. Ginising niya ako para magsimba. Ayoko sanang umattend doon kaso nawala na ang antok ko kaya wala na rin akong choice. Inihanda ko na ang mga damit at gamit ko para samahan sila. Malapit lang naman ang simbahan kaya hindi naman ganun ka-hassle. Pumesto kami sa may bandang likod para pagkatapos ng misa ay mabilis kami makakalabas. Habang patapos na ang misa ay sinabihan ako ni nanay na bumili na muna ng bibingka at puto bumbong para pagkatapos ng misa ay kakain na lang agad kami. Lumabas na ako noon at naghanap ng mabibilhan. Nakahanap naman ako at naka-order. Kuya, ano sa'yo? Ano bibilhin mo? 2 order nga po sa bibingka. Sige. Wait ka lang dyan, ha? Marami kasi bumibili. Habang hinihintay ko yung order ko may napansin akong isang babae. Napansin ko na parang mag-isa lang siya. Kaya naisipan ko siyang lapitan. Hintay ko munang maluto yung order ko bago ko siya lapitan. Kuya, yung bibingka mo, luto na. Thank you po. Ito po yung bayad. Hello? Mag-isa ka lang? Yes. Why? Okay lang sa'yong tabihan kita. Total, patapos na rin naman na yung misa.